Mm. Hello, good day. Gusto ko lang i-share yung katotohanan na dekada na kayong niloloko ng mga religion nyo. Alam mo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Ganito. Papaliwanag ko sa inyo. Niloloko lang kayo ng mga religion nyo. Dahil ang totoo, pinipirahan lang kayo yun. Kasi, yung katulad na pinapapanood ko sa TV, yan yung iba-iba eh. Sa JIL Church, sa Iglesia ni Cristo, sa El Shaddai, napapanood ko eh. Meron doon, may instances doon na nagbabasa yung ministro, nagbabasa. Ganito ang sinabi ni Cristo. Ganyan, ganyan, ganyan. Ang hindi naiisip ng tao ganito. Si Cristo pala ang nagsabi. Bakit yung ministro o yung pastor o yung pare yung pininiwalaan nyo? Di ba dapat si Cristo? Kasi kung pag-aaralan natin at kung babasahin natin ang Biblia, ang Bible nilikha para manampalataya at maniwala ka sa Diyos at kay Kristo. Hindi sa ministro, hindi sa religion. Di ba yun yung katotohanan dito eh. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. Oh, si Pablo pala ang nagsabi, ba't pinaniniwalaan niyo yung pastor tsaka yung ministro? Diba? Ano kayo mga tanga? Hindi kayo marunong umintindi ng salita. Diba? Napakasimple. Sinabi ni Kristo. Si Kristo ang nagsabi, ang nagbasa ng yung pare, yung pastor, o yung ministro. Pero si Kristo ang nagsabi, di ba dapat si Kristo ang papaniwalaan nyo? Di ba? Excuse me. Ganyan lang eh. Ganun kasimple. Di ba? Kaya alam mo yung yung panahon na to, tinatanga talaga yung lahat ng tao rito eh. Tinatanga ng mga religion. Kasi yung totoo talaga, yung buong Bible, pinalitan niya ng buong Bible. Hindi na yan Word of God. Word of the Catholic na yan. Pinalitan na yan eh. Yung pinalitan ng Council of Nicaea sa utos na Emperor Constantine. Kasi meron dyan nakasulat. Sinabi daw ni Panginoong Jesucristo. Sabi ni Panginoong Jesus, naparito ako upang tuparin ang hula ng mga propeta. Sabi, parang tanga naman yun si Jesus. Parang ginawang tanga si Panginoong Jesus. Diba? Sinugo ng Diyos Ama para tuparin yung hula ng mga propeta, para patunayan yung hula ng mga propeta. Hindi. Dahil ang totoo, ano ba sinabi ni Panginoong Jesucristo? Naparito ako sa lupa upang tuparin ang kalooban ng aking Ama na nagsugo sa akin. Di ba? Ganito ang sinabi ang linawan natin. Naparito ako upang hindi tuparin ang aking sariling kalooban. Upang tuparin ang kalooban ng aking amang sa langit na nagsugo sa akin. So meaning, naparito si Kristo, sinugo siya para ipakilala ang Diyos Ama at mabuting gawa sa tao. Yun. Parang kasi pinapalabas ng mga religion. Babasa ng verse, babasa ng talata. Ganito ang sasabi ng ministro. Ganito ang sinabi ni Panginoong Jesus. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. Ganito, ganyan. Puta, bilib naman yung mga bugok na mga members. Ay, ang galing ni pastor, ang galing ni ministro. Totoo-tuwa. Hindi nila alam ang linaw-linaw. Si Kristo ang nagsabi. Di ba? Nagtatangahan ba tayo rito? Tanga-tanga mga tao ngayon. Tanga na talaga. Minsan natatawa na lang ako eh. Sabi ko, anong ginagawa? Di ba kumbaga hindi pa nag-gets eh. Yung mga tao, hindi pa nag-gets talaga. Kasi ganito. Di ba pinapangaral ng mga apostol yung aral ni Kristo?
Pero hindi nila inaangkin yung ano, yung mga aral. Ang pinapakilala lagi nila, si Kristo. Si Kristo ang sampalatayanan nyo, si Kristo ang sundin nyo. Wag ako. Tapos dahil ako ay tao lamang, si Kristo ang dapat yung sundin at sampalatayanan. Ganun sinasabi ng mga apostol, nililinaw nila sa ano, nililinaw nila sa mga tao pag nangangaral sila. Amen. Diba yung ano, may instances nga na si Pedro niluran. Sabi ni Pedro, wag mo akong luluran. Dahil wag mo akong luluran, sabi ni Pedro. Wag mo akong luluran dahil tao rin akong tulad mo. Ganun dapat. Eh mga pare, mga ministro, mga pastor. Pil na pil pa nila eh. 'Di ba? Pil na pil pa nila, niluluran sila, lalo yung sa kay Eduardo Manalo. Niluluran, inahawakan niya pa sa ulo. Kala mo, Diyos eh. Ang kapal ng mukha talaga. Tatawa na lang ako eh. Sabi pag ano tayo, pag ano ka, yung sinugo ka ng Diyos, siya mismo na magsasabi sa tao. Kasi ganun yung pag binasa mo yung Biblia, pag pinag-aralan mo yung Bible, makikita mo talaga Diyos talaga mismo ang nagsabi. Sinasabi niya, ito ang aking propeta, ito ang aking ano. Katulad kay Moises, di ba? Yung Diyos mismo na ipag-usap kay Moises, isusugo kita sa Egypto. Di ba? Ganun. Kay Abraham, di ba? Diyos mismo na yung ipag-usap. Di ba? Hindi kasi nag-aaral yung mga tao, basta-basta na nakikinig. Di ba? Kasi yung tao, wala nang common sense talaga. Kasi hindi na naman yan eh. Diba? Sinasabi ng ministro, napapanood ko sa TV, sinasabi ng ministro, ganito ang sinabi ni Panginoong Hesus, ganito, ganyan. Ang galing ni ministro. Bilib na bilib yung mga bubok eh. Si Kristo nga nagsabi, sinabi nga ni Kristo. Siya na mismo nagsabi, si Kristo ang nagsabi. Bakit nyo pinaniniwalaan yung mga ministro nyo? Mga pastor nyo? Ano kayo, mga tanga? Di ba? Mga bubok na, mga tao dito. Mga bubok na talaga, mga walang isip. Mga bubok na. Ang galing ni Padre. Ang galing ng pare. Butog ba ganun? Ito ang sinabi ni Kristo. Ganito, ganyan. Ang galing ni ministro. Ang galing ni pastor. Ang galing ng pare. Sana abi nga ni Kristo, ba't yung pare, yung pastor at ministro pinapuri nyo? Di ba? Tanga-tangang po na. Ganun talaga, wala talaga to. Sa totoo lang, wala talaga to. Puro mga tanga ng mga tao dito. Totoo lang. Hindi man lang nila maisip na ano. Yung sinabi ni Panginoong Hesus, napakalinaw. Sabi, anong saysay ng buhay mo kung makapapahama ka lang din sa uli? Kumbaga ganito. Anong saysay ng buhay mo kung mamamatay ka lang din sa uli? Di ba? Dahil ito yung totoo. Dahil itong mundo na to, pagsubok lang to. Dito natin mapapatunayan kung karapat dapat tayo sa buhay na walang hanggan. Kasi nga, may kamatayan dito eh. Dito natin mapapatunayan sa Diyos sama kay Kristo na karapat dapat tayo sa buhay na walang hanggan. Di ba? Kasi isipin mo lang eh. Anong saysay ang buhay mo kung mamamatay ka lang din naman sa pagtanda mo? Di ba wala? Ayun ang hindi nila maisip eh. Buta, aaksayin mo yung oras mo. Diba, minsan, ang bilib na bilib pa sa sarili. Buta, ang yaman, maraming pera, may kotse, may bahay, lupa, puta. Busy sa pagpapayaman eh. Hindi nila alam, sinaaksayan nila yung panahon nila rito. Diba? Kasi pag inubos mo sa pagpapayaman yung oras mo, pinubos mo sa pagmamalaki at pagmamayabang at pang-aapi ng kapwa mo, makawalan ka ng tsansa sa buhay na walang hanggan.
Kasi there is no such thing as a religion. Dahil ang pinasimulan ni Panginoong Jesucristo, hindi religion. Kristyanismo. Christianity is not a religion. It is the name the one who follow Christ. Kaya nga Christianity, coming from the root word Christ eh. Because you follow Jesus Christ, that's why, kaya tawag sa'yo, Kristiyano. Dahil tagasunod kay Kristo. Christian, coming from the root word Christ. Pag taga-sunod ka ni Christ, ibig sabihin lang, Kristiyano ka. You're a Christian. Because you follow Jesus Christ. Diba? Kasi yan yung word na church. Yung word na church talaga, kung pag-aaralan natin yung banal na kasulatan, yung word na church, dinagdag lang yan ng mga Romano para maitatag nila yung sarili nilang relihiyon. Yung Catholic Church. Sinundan lang talaga nila yung sinundan lang naman talaga nila yung Judaism. Sinundan lang nila yan. Kita mo pag binasa mo, iba yung Bible nila. Iba yung Biblia nila eh. Ang tawag sa Bible nila, Torah. Tawag sa Bible nila, Torah. Diba? Kaya yan mga yan, yung Bible, yung talagang Bible na yan, yung magandang balita. Di ba ang daming translation? Kasi kada translation may binago. Kaya nga marami. Kada translation yung may binabago dyan. Kada translation may dinadagdag. Kasi pag binasa mo yung magandang balita Biblia, pag inaral mo yung magandang balita Biblia, kumbaga, kinukondisyon Kinukondisyon yung utak mo sa paniniwalang Katoliko eh. Kinukondisyon na yung sa paniniwalang, paniniwalang Romano. Kita mo pag Kita mo ba yung nagsisimba? Pag nagsisimba, di ba nagsisimba ka? Simba. Magbabasa lang yun ng pare. Magbabasa lang yun ng gapiranggot. Tapos tapos magkikikwento na. Ang mga ganito kanya. Ay, binigyan kami ng ulam ng kapitbahay namin. Ay, birthday. Laging nagbibigay ng ulam ang kapitbahay namin. Puno ng pagmamahal ng kapitbahay namin, binibigyan kami ng ulam. Lagi kaming, butak, ano kinalaman mo doon? Ano kinalaman ng kapitbahay mo sa kaligtasan ng tao? Ano kinalaman ng kapitbahay mo sa kaligtasan ng kaluluwa? Di ba? Wala. Kaya hindi nila ginagamit talaga yan. Kasi nga, sa totoo lang, binago-bago na talaga yan. Tsaka ang dami na nagbago dyan. Una, magandang balita Biblia, King James Version. Ang dami na, King James Version, Lamsa Version. Ang dami na. Alam mo yung alam niyo kasi bawat translation yan. Kaya nagkaroon ng maraming version yun. Depende yan sa mga religion. Ayan yung magandang balita Biblia. Yung magandang balita Biblia, ang nag-translate niyan. Ang nag-translate niyan. Tsaka born again. Yung magandang balita Biblia. Kaya polluted na yan. Tapos yung King James Version naman, pananampalatayang protestante. Iba-iba na. Tapos meron naman yung version ng mga Jehovah's Witness. Yung God, yung word na God, na Diyos, pinalitan na ng Jehovah. Kanya-kanya version yan, kanya-kanya yung translation niya, kanya-kanyang dagdag yan. Kumbaga, ang magandang balita Biblia. Pero magandang balita Biblia, meron 5% totoo pa na. Kinukondisyon yung sarili mo yung utak mo na maniwala ka. Kasi isipin mo lang May nabasa ako sa kay sinabi ni Panginoong Jesus, naparito ako sa lupa para tuparin ang mga hula ng mga propeta. Sabi ko, parang namang gago. Parang ginawang tanga si Panginoong Jesus Di ba? Naparito sa lupa
tuparin yung hula ng mga propeta. Sabi ko, gagawa naman na yata, ang ginawa nyo naman taka si Panginoong Jesucristo yan. Di ba? Ang linaw-linaw na sinabi ni Panginoong Jesus naparito ako sa lupa upang hindi tuparin ang aking sariling kalooban, kundi tuparin ang kalooban ng aking amang na nagsugo sa akin. Yan, napakalinaw. Isang natatawan talaga ako Parang punong-puno ng kaguguan talaga. Kasi isipin mo lang talaga. Kasi yung kamatayan din mismo yung patunay na pagsubok lang doon sa mundo Kasi bakit may kamatayan, di ba? Anong saysay ng buhay mo rito? Kung mamamatay ka lang din naman pagtanda mo, ano yun? Aaksayin mo yung oras mo sa pagpapayaman? Paaksayin mo yung oras mo sa magiging makapangyarihan at magiging ma-influensya para saan? Para ano? Papansin ka sa mga tao? Di ba? Wala rin kwenta yan. Kasi kahit makamtan mo, ikaw pa yung maging pinakamayaman sa mundo, ikaw pa rin yung mga pinakamakapangyarihan, ikaw pa yung pinakama-influensya, ikaw pa yung pinakasikat. Di ba? Wala rin kwenta yan. Kasi pagtanda mo, patay ka rin Di ba? Inaksaya mo lang yung oras mo. Di ba? Kung iisipin yung maigi. Isa lang talaga ang pwedeng gawin dito. Ang maging karapat dapat sa Diyos. At maging karapat dapat sa buhay na walang hanggan. Yun lang maiisip mo talaga ayun lang talaga yung maiisip mo na may sense gawin. Di ba? May katuturan. May value. Di ba? Yun na talaga maiisip mo kasi. Marami may impyerno rito sa totoo lang. Marami may impyerno. Totoo lang, marami may impyerno. Kasi alam mo kung bakit marami may impyerno dito? Yung iba, basis sa buhay na yung iba, basis sa pagpapayaman. Yung iba, basis sa pagkakaroon ng kapangyarihan. Tapos yung iba, basis sa luho. Pero yung iba, basis sa kasiyahan. Diba? Nakakasaya lang yung panahon nila rito. Diba? Dahil lang totoo yung binigyan ka ng pagkakataon mabuhay ng Diyos para patunayan mo sa Kanya at magkaroon ka ng pagkakataon na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Na pagkakataon na mag-exist ka sa mundong to. Kaya ka pinanganak rito. Dahil binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na mag-exist. Na binigyan ka ng Diyos na magkakataon na magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil, di ba? Tapos anong gagawin mo rito? Mag-aaksaya ka, magpapayaman ka, magpapasikat ka, makapangyarihan, impluensya. Di ba? Uubusin mo yung sarili mo sa pagyayabang, pagmamataas at pagmamalaki, pangahamak ng kapwa mo. Di ba? Mga sirang ulo Maraming taong ganyan. Feeling nila sila yung matama, feeling nila sila lang yung mataas, feeling nila sila yung yung magaling. Ganon. Pag nakikita nila, umuunlad yung kapwa nila. Halimbawa, ang kapwa nila, pag umuunlad nakikita nila, umuunlad. Halimbawa, nagpapagawa ng bahay. Buta nagagalit sila. Dahil, gusto nilang mangyari, aamu-amuhin ka nila. Para isipin nila na mas mataas ka pa rin. Kahit maging successful sila, mas mataas pa rin sila sa kanila. Ganun yun. Yung mga yung puno ng impluensya ni Satanas. Ganun yan. Sabi ko sa inyo. Meron akong meron akong kakahilanang ganyan. Oo. Puno ng demonyo yan talaga. Feeling niya lagi mataas siya, feeling niya lagi siya yung superior, feeling niya lagi siya yung tama, feeling righteous, di ba? Ngayon alos lahat, wala naman dito maliligtas dito, lahat may impyerno na. Kasi wala imbes na, di ba, sinabi nga ng Diyos ang pananampalatayang walang gawa, patay. Diba? Ang pananampalatayang walang gawa, patay.
Ibig sabihin, pag nananampalataya ka, hindi ka naman gumagawa, walang kwenta. Di ba, ginagawa mo nga. Nananampalataya ka, pero katarantaduhan naman yung ginagawa mo. Di ba? Kasi kasi pag lalawa ka man ng isip mo, yung sa utos, sabi, isipin mo ang unang utos, iibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo. Na siyang una at pinakadali ng utos. At ikalawa, iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Isipin mo lang, bakit nga inutos ng Diyos na ibigin yung kapwa? Di ba? May mag-iisip ka bakit kaya inutos ng Diyos bakit kaya inutos ni Panginoong Jesucristo na ibigin mo yung kapwa mo? Kasi nga pag napunta ka sa langit, puro pag-ibig doon. Yun nga bali ang ginagawa ng Panginoong Jesucristo, pinapaunawa sa tao na ito talagang kalooban ng Diyos Ama. Ito ng Diyos Ama, pag-ibig. Na nasusulat sa 1 John chapter 4 verse 8. Ang hindi umiibig ay hindi kilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So pinapatunayan lang ng verse na yun yung mga utos ni Kristo. Una, iibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo, na siyang una at pinakadakay ng utos. At ikalawa, iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. So meaning, nahanda ka ng Diyos na maging maibigin ka sa kapwa dito sa mundo. Ibig sabihin sa langit, puro pag-ibig doon. Kaya katarantado yung sinasabi ng ng mga iglesia ni Kristo, na sila lang daw maliligtas. Kasi ibig sabihin kung sila lang yung maliligtas, mga iglesia na Kristo lang yung maliligtas. Ibig sabihin yung mga nasa langit, puro mga Pilipino. Di ba? Kasi isipin mo, sila lang maliligtas Di ba? Ibig sabihin lang nun, lahat ng nasa langit, puro Pilipino. Di ba? Dahil yun lang ang kasi dito sa Pilipinas, di ba, dito sa Pilipinas nagsimula yung iglesia ni Kristo. Siyempre throughout the years ng mga members nun, ibig sabihin sila, mga tao doon, puro Pilipino. Di ba, isang malaking kalokohan yan. Kasi wala namang sa utos ng Kristo, wala namang ganun. Di ba? Yung talinahaga ni Kristo, ginawa niya ng literal. Kaya mga tanga. Kasi mga tanga yun mga walang utak. Kasi napakalinaw ng sinabi ni Panginoong Yesus sa talinghaga. Di ba? Basta tinanong ni Apostol Tomas ba yun? Basta na isang apostol. Panginoon, bakit pa talinghaga ka magsalita? Ang ginagamit ko ang talinghaga, sabi ni Panginoon, upang ang makarinig, hindi kagad ang nakarinig, hindi kagad makaunawa. Ang may mga paningin, hindi kagad makakita. Yun. Sa ibig sabihin, kumbaga, yung talinghaga, proteksyon yung talinghaga, proteksyon ni Panginoong Jesucristo para sa mga sinungaling na tao. Diba? Yung talinghaga, proteksyon ni Panginoong Jesucristo yan. Para sa proteksyon sa katotohanan. Para pag ginawan literal ng mga taong bugok yan, sila ng paniwalain nila yung sarili nila, sila na maliligtas. Bakit? Sila bang magdidesisyon yan? Sila bang magtatakda niyan? Hindi. Diyos ang magdidesisyon yan. Diyos ang magsasabi niyan. Hindi tao. Ibig sabihin parang pinapalabas nila, sunod-sunuran sa kanila yung Diyos Na sila ang mas mataas sa Diyos Diba? Parang ganun yung binapaniwala nila Diba? Parang sasabihin mo dito, oy, kami lang maliligtas. Bakit? Sinabi ba ng Diyos sa yan? Hindi. Sinabi lang ng sektang yan. Paano kayo nakakasigurong kayo lang maliligtas? Diba? Bakit Diyos ba kayo? Para magligtas? Diba? Para magdesisyon? Para mag-decide? Para magtakla? Hindi, di ba? Mga tao lang kayo.
Kaya yung puro katanga na yung mga pinaggagawa niyan. Sabi ko sa inyo. Kaya tatapang yun eh. Tatapang lang. Hindi nila alam po tayo, iubos na yung panahon nila sa pa-impyerno. Wala na. Napakalinaw ng utos ni Panginoong Jesucristo. Tao sa kanila si Panginoong Jesucristo eh. Hindi may... sila lang maliligtas. Sila lang... paniniwala nila. Pero ang totoo, sila lang ang sureball sa impyerno. Totoo yun. Diba? Ang iniisip nila siguro, sila lang yung maliligtas. Pero number one yan, sila lang ang sureball sa impyerno. Kasi, di ba napakalinaw na sinasabi sa John 3:16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish and have everlasting life. Ibig sabihin, kung maniniwala ka kay Kristo, doon ka maliligtas. Whoever believes in Him should not perish and have everlasting life. So maliligtas yan pag naniniwala at nanampalataya ka kay Kristo. Hindi. Ang sinasampalatayanan nila sino? Si Felix Manalo. Kaya ngayon, bakit? Anong kakayahan ni Felix Manalo na iligtas? Bakit anak ba ng Diyos yan? Bakit tagalangit ba yan? Sino, may nasasabi ba ng verse sa Bible? Na si Felix Manalo ay ang tagapagligtas? Si Felix Manalo dapat sampalatayanan? May nakasulat ba sa Bible? Na wala. So paano mo nasabing maliligtas kayo yan? Di ba? Kaya ngayon, ang mga iglesia ni Cristo, yan yung mga sureball sa impyerno. Ay, hindi ako nagbibiro. Tagaan nyo sa bato yan. Kasi napakalino ng sinabi sa John 3:16 For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish and have everlasting life. Diba? Tapos napakalino na nasusulat sa 1 John chapter 4 verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Diba? Hindi naman sila umiibig, yung mga iglesia ni Cristo. Hindi naman umiibig yan. Kasi nga, ang minamahal lang yung mga members nila. Pero pag hindi nila members, wala silang pakialam. Diba? Wala silang pakialam. Pero napakalinaw eh. Napakalinaw ng utos. Ibigin mo ang kapwa mo, gaya ng sarili mo. Napakalinaw na sinabi ng 1 John chapter 4 verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Hindi yung mga yan, hindi naman umiibig yun eh. Umiibig yan sa ka-members nila, hindi sa kapwa nila. Diba? Dahil ang utos ni Panginoong Hesus, walang pinatutungkulan na religion, grupo o organisasyon. Ang sinabi doon, napakalinaw, ibigin mo kapwa. Sa salitang kapwa, pag-aralan natin, ang salitang kapwa, walang pinatutungkulang tao, walang pinatutungkulang gender, walang pinatutungkulan kahit na sino, o organisasyon, o religion. Walang pinatutungkulan. Ang sinabi ng kapwa, ang ibig sabihin kapwa in general, lahat ng tao, basta buhay na tao, kapwa ang tawag doon, kapwa tao. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, yung pagpatuloy na pinaniwalaan ng mga iglesia ni Cristo, yung mga members nila na sila lang maliligtas. Sureball sa impyerno yan. Oo. Pag sinasampalatayanan nila sa Felix Manalo, sureball sa impyerno yan. Ay, sabi ko sa inyo. Sureball yan. Impyerno yan. Sabi ko sa inyo. Napakalino. Paniniwalaan mo tao. Di ba na maraming verse sa Bible na sinasabing Diyos si Panginoong Hesus, tapos sa inyo tao? Di ba? Pag hindi nyo pinaniwalaan Diyos si Kristo, sureball kayo sa impyerno. Kasi nasusulat sa John 3:16, whoever believes in Him should not perish and have everlasting life. Begotten Son. Sino yung begotten Son? Si Felix? Hindi. Si Kristo. Di ba? Napakalinaw. Wala talaga eh. Sa totoo lang, itong mundo na to. Wala na talaga dahil sa mga religion. Kaya sa tamis lahat yan eh. Religion, gobyerno. Tapos yung pinaniniwalaan yung alam ng tao. Lahat yan. Kita mo naman, yung lilikha ng Diyos, gubat.
Tapos sisirain mo yung gubat para magtayo ng syudad. Ano yun? Parang pinapalabas mo na mas magaling ka sa Diyos. Sisirain mo yung nilikha ng Diyos para itayo yung nilikha ng tao. Ibig sabihin, pinapalabas nyo, mas magaling ang tao sa Diyos. Perfecto na nga niya nilikha tong mundo eh. Di ba? Ayun o. Kakain ka na lang, matutulog ka na lang. Di ba? Papasok ka na ng gubat, kakain ka. Maghanap ka na makakain mo, libre lahat, walang bayad. Kung ano nangyari. Di ba? Hanggang dito na maraming salamat. Sana may natutunan kayo at naunawaan. Thank you, have a good day. Ingat kayo lagi. Sana naliwanagan ang isip nyo. God bless us all. Good day.